Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Sino pong handa na? Amen. Bagong pakikinig sa tayo, Panginoon, tayo mawit, masiglang awitin. And I will sing a song of heaven to the one who is seated on the throne. I will live by bones, singing words.
see the Lord be lifted high. Yes, our God, hallelujah. Sambahin mo yung pangalan ng God. Pagpapatuloy po ng ating pagpupuri sa Kanya, taas po natin ating mga kamay, simbolo ng pagtanggap sa Kanyang presensya sa gabing ito, habang inaawit po natin ang Hosanna in the highest. I see the King of Glory coming on the clouds before. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take her place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival sailing as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart, heal my heart and make it beat. Open up my eyes so that things I see. Show me how to love like you. I love you. Break my heart, break my heart, Lord, break yours. Everything I am for your kingdom's cross. As I walk from earth into eternity. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna,
ating po mga tagapanguna buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ang ating national leader, Pastor Alberto, and Sister Susan Di Cepeda. Mga missionaries, especially ang Taipei, Taiwan, ang kanilang pastor ay kasama natin ngayon hanggang bukas. At linggo ng umaga, linggo ng gabi ay nasa Imus. At ang naitalagang tagapanguna ron ay si Brother Gerald at Sister Anna. Patuloy nating panalangin na kung paano ginagamit ang kanyang lingkod sa lugar natin ay ganon din ang gawin ng Panginoon sa kanilang buhay. Maging ang mga regional leaders, patuloy nating ipanalangin ang kanilang mga conferences, crusades, pioneer rally, harvesters homecoming, at ang ating pong iglesia dito sa Las Piñas sa mga obligasyon at responsibilidad. Ang inyong lingkod, ganoon din ang aking pamilya, Pastor Jet, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Caba. Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinho, Pastor Nap, and Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Suruis. At sa mga kapatiran may mga business, ang Heartness Family, Sister Merlita Esteban, Sister Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At panalangin para kay Brother Gian, ganun din kay Sister Seni Arsadon, magkaroon sila ng anak. At ganun din kay Sir Alvin Oronia, panalangin natin ang kanyang company ay pagpalain ng Panginoon. At ganun din sa mga may karamdaman, patuloy na kagalingan kay Gitilio Celis Sr. Maging maganda yung result mga kapatid ng kanyang medical. At bukas ng umaga, muli ay check-up niya, kaya ipanalangin natin na ang himala ng Panginoon ay sumakanya. Ganon din kay Brother Leo Hilot for recovery, Merly Canonisado for recovery, at Linda Caba, panalangin natin mga kapatid sa kanyang breast cancer. Itaas natin, ang Diyos ay gumawa ng himala sa kanyang buhay. At kay Brother RJ Navarez, meron siyang gallstone, ang habag at biyaya ng ating Panginoon. Sa mga kapatiran abroad, kay Sister Ella Malinaw, Chini Malinaw, J. Marie Rapsing, Jing Macaraig, Maribel Garcia, Roxanne Esteban, Jacqueline Mandapat. At ang gawain mga kapatid, simula ngayong gabi, bukas ng gabi, at sa Lunes, hanggang Biyernes, ang ating pong International Bible Conference. Ipanalangin natin ang Diyos ay malayang kumilos sa makapangyarihang paraan. At meron tayong mga plano, mga decision, atin po itong itaas sa ating Panginoon, maging ang ating mga resources. Hallelujah. Ang ating bansa, mga kapatid, patuloy nating ipanalangin. At kung meron man tayong mga personal na kahilingan, hindi man nabanggit ang inyong pangalan, naririto ka ngayon, pwede mong itaas ito sa ating Panginoon. Abang lumalapit ang ating pastor sa Dasmariñas, Cavite, minsan pa ating pong palakpakan, papurihan ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus! Hallelujah! Sa Paranasya Rakanda, pinupuri namin, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Ang aming mga personal na kahilingan namin itinataas sa iyo, Diyos. Ngayon pa lang, Panginoon, ikaw ang gumawa ng himala, Panginoon. Hallelujah! Sa Paranasya Rakanda, we give you praise, O God. Praise God, Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos na manalo mapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, Lord. At kami po'y tinipon, Lord, upang purihan sa bahay ka, Panginoon. Lord, tinataas po namin, Panginoon, ang gawain ito, Lord, na ikaw ng patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Samahan mo kami, O God, sa gabing ito, Lord. Maghayag ka, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, God. Gamitin mo, Lord, ang iyong tagapagsalita, O God. Puspusin mo siya, Panginoon, ang mga banal mong salita, Panginoon. Ipahayag sa amin, O Lord, ang mga pagpapalat biyaya, O God. Lord, tinataas ko, Panginoon, ang mga kapatirang nabanggit, O Lord, na may makaramdaman, Panginoon, walang imposible siya, Panginoon. Ikaw, Diyos,
dakilang Panginoon. Ikaw ang dakilang maggamot, O God. Lord, ipatuloy po sila, Panginoon, ang kalakasan, kagalingan, Panginoon. Lord, mag-isami po ang mga tagapanguna, O God. Lord, ikaw ang mamuna sa lamang buhay, Panginoon. Gamitin mo sila, O Lord. Maging busis sila, O God, sa bawat iglesia, Panginoon. At maging daluyan sila, Lord, at pagpapala sa bawat iglesia, Panginoon. Lord, dalangin ko rin, Panginoon, God, ang mga pangailangan, mga personal, Panginoon, ng bawat isang narito, God. Ikaw, Lord, ang kapatagpo sa kanilang mga pangailangan. Lord, sa gabi ito, Panginoon, muli namin tinataas, O God, ang gawain. At nalalapit po namin, O Lord, na National Bible Conference, O God. Ikaw, Lord, ang patuloy ng kumis, O Lord. Ikaw, Lord, ang isang kumilos, Panginoon. Ihanda mo, Lord, ang mga gandang panahon, O God. At sa lahat po, Panginoon, ang mga delegates, O Lord. Ingatan mo sila, Panginoon, na makarating sa Lord, na ligtas sa papayapa, O God. Maging mga tagapagsalita, O God. Ikaw, Lord, ang manguna sa lamang buhay, Panginoon. Sila po, Lord, ay gamitin mo, Lord, upang mangahig sa amin ang mga salita, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat po sa gabi ito. Muli namin tinataas, ito po sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Yung maabot ng kamay natin, pagpalain po natin. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. From the north to the south, from the east to the west, there's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. There's gonna be a revival in the land. From the north to the south, from the east to the west, there's gonna be a revival. There's gonna be a revival. There's gonna be a revival in the land. Sa pagpalakpak sa Panginoon. Praise God. Ang ating schedule of worship, Wednesday evening ay 6:30 p.m. at ang ating Sunday school, 9 a.m. Sunday morning service ay 10 a.m. Sunday evening service ay 6:30 p.m. At ang ating panalangin Monday up to Saturday. So kailangan natin ng panalangin sa mga pastor at ganun din sa mga asawa ng pastor. No, diyan tayo humuhugot ng lakas at higit sa lahat ang pangungusap ng ating Panginoon. At ngayon ang unang gabi at magtutuloy ito bukas, mga kapatid, ang ating pong revival, ang ating missionary, Pastor Rinaldo Reboledo. So asahan ninyo bago mag-conference ay may mga missionary tayong papasyal. No? At dalahin ninyo yung inyong mga mananampalataya. Kasi yung mga membro ninyo hindi naman nakakadalo ng konferensya, no? Kaya ini-encourage ko kayo na dalhin ninyo, mga kapatid, kapag merong ganitong revival. No? Kasi kami na nga yung gumagastos, makikinig na lang kayo, kesa kayo yung kukuha ng revivalista. At isa pa, ito yung turo ng ating fellowship. Amen? Kaya pagkakataon yan. At ito yung isa sa dapat nating tignan. Kaya nga, yung aming preparation dito nung Wednesday ay nangaral ako patungkol sa pressure. Kasi nga, sunod-sunod ang gawain. At binanggit ko roon, mga kapatid, na Lunes hanggang Huwebes magpahinga, kumain ng masarap, no? Magpalakas dahil pagdating ng Friday, sunod-sunod dito gawain. No? Kaya yun ang pinayo ko sa mga membro. Hindi yung ngayon pa lang kayo parang haggard na kayo. Simula pa lang. Parang palakol yan eh. Palo ka ng palo, purol pala yung talim ng palakol mo. So mas maganda raw, sabi ng veteranong pastor, na 10 minutong hinasa mo yung talim ng palakol mo, mas epektibo. Kaya ganun din tayo. At ako'y naniniwala, mga kapatid, pagpapalain tayo ng Panginoon. May 3 umaga at gabi
ang ating missionary, didiretso siya ng Imus. No? Ay isa itong pribileyo. At May 4 and 8, ang ating International Bible Conference. At May 29 and 31, ito naman ang ating Vacation Bible School. Dito mismo sa pangunguna ni Teacher Trician, Teacher Sharon. No? Kaya ang ating tagapagturo ay galing pa ng Australia. Ayan, talagang naghihirap kami rito sa Las Piñas. At si Sister Tricia, no? Puro mga imported ang iniimbitahan natin dito. Okay, so pinasaya ko lang kayo. Sino masaya? At salamat pala no sa mga taga Taipei, Taiwan, tsaka Xiongli, pinahiram nila yung kanilang pastor ngayon. Mga kapatid, dahil pagtapos ng conference, didiretso siya ng Tansa. Kaya sabi ng mga kapatiran doon, Pastor, basta bumalik ka lang ha. No? Kailangan ka namin. So, naroroon ngayon sila ang Taipei at ang Xiongli at ang naatasan tagapanguna ron si Brother Gerald, Sister Anna at kay Brother Chris sa mga kaibigan natin, Sister Grace, Sister Sela, sino pa ba? Ay, marami sila. Oo. Praise God. Sa dami nyo dyan, praise God. Salamat pinahiram ninyo yung inyong pastor. Kasi kailangan namin dito. Kailangan namin katulad niya ng mga karanasan nila mag-asawa. So, salamat sa pagpapaunlak ninyo. At ngayong sandali, bago tayo dumako sa isa pang mahalagang gawain, ay makakapakinig tayo ng patotoo. At buhat ito sa asawa ng ating missionary. No? Si Sister Gladys. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isang magandang gabi po sa bawat isa. Nais ko po muli yung pagkakataon ng pagpasalamatan natin po Panginoon. Bago po yung mga kapatid ako po ay hindi po galing sa isang perfectong pamilya. Katunayan po ay galing po ako sa isang magulong pamilya. Salamat po dahil nakakilala po ako sa ating po Panginoon. Salamat po dahil matyaga po akong Bible study ng ilang miyembro ng Tansa Church kay Pastor Nick po. At salamat dahil po sa pangintay nilagay po ng ating po Panginoon sa puso po ng mag-asawang Terasa ay nandun po nagkaroon po ako ng desire na kung saan magamit po ang aking buhay lalo tigit sa pagmimisyon. So, ang purpose po kung bakit po ako nakarating sa ibang bansa is hindi lamang po magtrabaho, kundi mag-ministry po. Salamat dahil sa pamamagitan po ng lingkod ng ating pong Panginoon, na-guide po ako ng maayos at dahil na rin po sa tulong po ng ating pong Panginoon, naging maayos po yung kalagayan po sa pag-ministeryo sa ibang bansa. At salamat po dahil doon ko rin po sa ibang bansa nakilala yung aking asawa. Salamat po sa ating Panginoon. Hindi ko po inaasahan mga kapatid na pareho po kami ng desire na kung saan magamit po ng ating po Panginoon ang aming buhay. Kaya hindi po ako nahirapan na kung saan tumugon po na sa panawagan po ng ating po Panginoon. Kaya kulang po yung pagkakataon mga kapatid kung sasaysayin ko po lahat ng bagay na ginawa po ng ating po Panginoon. Kaya mga kapatid, hamon ko po sa bawat isa, huwag po tayong matakot sa anumang panawagan po ng ating po Panginoon. Dahil nandyan po yung ating Panginoon sa atin, lagi po tayong i-guide. At lalo tigit makinig na po tayo sa likod ng ating po Panginoon. Dahil alam po nila kung ano po yung sinasabi ng ating po Panginoon sa pamamagitan nila. Ilamang po sa Diyos po ang Panginoon. Praise God. Magandang gabi po sa inyong lahat. Amen. At na-miss ko po kayo. Amen. No? At bago po ako maghamon, at alam ko excited na rin kayo magbigay, ay pasalamat sa mga panalangin nyo sa kay tatay. No? Actually, natapos na yung check-up talaga niya. Late. Wala lang yung doktor sa puso, kaya i-schedule bukas. So, okay na yung kanyang resulta sa neuro. No? Kaya mga kapatid, may kanya-kanya tayong himala. Hindi mo kailangan manghiram ng himala sa iba. Kung tapat ka sa Panginoon, pagkakaloob ng Panginoon sa atin yan. No? Kaya panghawakan nyo sa ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, amunin ko kayo mga kapatid. At ito'y magmula sa Marcos chapter 14 verse 3.
Ito yung kwento ng isang babae na nagbasag ng isang pabango. Sabi po sa verse 3 dito, samantalang siya'y nasa Betania sa bahay ni Simon, naketongin, samantalang siya'y nakupo sa pagkain, dumating ang isang babae, may dalang isang sidlang alabastro na puno ng umengtong nardo at totoong mahalaga, at binasag niya ang sidlan at binuhos sa kanyang ulo. Mga kapatid, lahat tayo nananampalataya sa ating Panginoon, tayo lahat ay nag-expect ng himala. Mga kapatid, makikita natin dito ang isang babaeng nagbigay ng isang mahalagang momento sa ating Panginoon. Lahat nakakita dito, ang tinignan ng mga tao dito, mahalaga daw yung pabango. Pero may isang bagay doon na hindi nakikita ng iba. Sabi doon, binasag niya ang lalagyanan. Ibig sabihin mga kapatid, ubos yun. Hindi yung patak lang. Hindi yung binuksan, pinatak, at yung matira, itatabi. No? Yung lalagyanan ng pabango ito, pag ito'y inaral nyo, ito ay isang babasagin na clay pot na binabasag yung dulo at wala ka ng pamamaraan para ito ay takpan uli. Kung hindi, ibuhos mong lahat. Kaya ngayong gabi, ito ang pinapangusap sa atin ng Panginoon mga kapatid. Ang ating pagpapala sa bawat gawain ng ating Panginoon, pagiging tapat natin sa ating pagbibigay sa Panginoon, susuklian ng ating Panginoon sa himala. Maaaring hindi sa ganung pamanalati, ngunit sa pagkakataon na pangangailangan ng himala, gagawin ng Panginoon yan. No, sabi ko nga, pag kailangan mo ng himala, may 3 bagay kang kailangan gawin. Una, panalangin. Pangalawa, expect a miracle. No, hirap pag hindi mo inaasahan, no, magkakaroon ng himala. Pangatlo, kailangan nating magbigay. Yan ang katotohanan. Mga kapatid, sabi ko nga nung nakaraan, alam niyo po ba yung first day ng ICU ng tatay ko? Magkano? Maliit lang, 51,000. Unang araw. No? Kami ay nag 7 days sa isa sa pinakamahal na ospital sa San Jose City. Ngunit sabi ko nga, Lord, marami akong napatungan ng kamay, pinagaling mo. Lord, this time alam, maghimala ka naman sa pamilya natin. Lord, naging tapat ako sa pagbibigay. Alam mo yan, hindi ako nanunungkat, Panginoon. Meron o wala. No? Naaabuso minsan kami ng mga tao, pero sa iyo kami nakatingin. Alam mo, ginawa ng Panginoon, sabi ko nga nung nakaraan, expected ko yung mababawas lang sa aming bill, 10,000, 15,000. Alam mo, ginawa nga, hindi ko alam sino ginamit ng Panginoon doon. Hahanapin ko pa siya ngayon sa Nevaisia, no? Nadagdagan pa ngayon ang aking misyon. Kinalahati niya yung aming bill. Sabi ko nga kay si Sir Karen, sabi ko, baka ang feeling ko, yung perang itinabi ko, kukulangan pa tayo ng mga 10 to 20,000. Kaya sabi ni Sir Karen, sige, gawa ko paraan, no? Nanghiram siya sa home loan. So, may nakaipon kami ng 10,000 noon. Alala ko pa, may extra 1,000 si Pastor Joel. Sabi ni Pastor Joel, wadagdag mo na kasi kulang 9,000 lang. Sabi ko, sige, hawa ko yung 10,000. Sa gulat ako, paglabas ng bill, no, yung na-expect ko na kulang, sobra-sobra na pala. Kaya sabi ng Panginoon, naging tapat ka naman. Kaya mga kapatid, sabi dito, ang pagbibigay, isang pamaraan upang i-check mo ang iyong sarili kung ikaw ba'y nananampalataya sa ating Panginoon. Merong mga gatong kaparaan. Una, nakikinig ka ba ng salita ng Panginoon? Ibig sa pakikinig, hindi lang pumapasok sa tenga, tumitipo pa ba sa puso mo. No? Pangalawa, binabasa mo ba araw-araw ang salita ng ating Panginoon? Mag-check mo ngayon yung pananampalataya mo kung lumalakas kasi hinahanap mo ang kanyang salita araw-araw, minuto, oras-oras. Nananalangin ka ba sa Panginoon? No? Mag-check mo ngayon yung pananampalataya mo kung malakas pa kasi nandun ang pag-iigis mong panalangin sa Panginoon na umaawit at pumupuri ka ba sa Diyos. Isang pamamaraanan upang makita mo rin no, kung gaano pa kalakas ang iyong pananampalataya. At higit sa lahat, sabi dito, sinasalita mo ba ang salita ng ating Panginoon? Nagpapatotoo ka ba? Katulad ng ginagawa. Ayaw ko, hindi ko talaga maiwasan lagi sabihin anong ginagawa ng Panginoon sa amin. Hindi yan pagmamalaki, hindi pagmamayabang yan. Yan ay testimony mula sa ating Panginoon na ginagawa niya sa atin. At sabi doon, panghuli, para malaman mo na tama pa ang pananampalataya mo, malakas pa ang pananampalataya mo, ikaw ay nagbibigay. Sabi doon, kung ikaw'y nagbibigay pa, nagkakaroon ka ng tinatawag na spiritual check-up sa iyong sarili, natitignan mo ngayon yung wellness ng iyong spiritual life. Kaya sabi sa Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at iyon ibibigyan sa inyo gustong taktak, siksik, tiklik, umaapaw at ilalagay nila sa iyong kantungan sapagkat panukat ng iyong pinanukat ay doon ka rin susukatin. Kaya mga kapatid, tuwing nagbibigay tayo mga kapatid, parang nag-iimbok sa spiritual na bangko.
na anytime na pangangailangan ka, meron kang mawi-withdraw. Gusto mo maka-experience ng mga spiritual na himala, gusto mo maka-experience ng mga miracle money na bigla na lang dumarating, kapatid, tandaan natin maging tapat tayo sa pagbibigay. Dahil, if you give, mga kapatid, you will activate the second principle, that is the receiving end. Ikaw, ang first principle that you give, then you will activate the second principle, yung makaka-receive ng ating mga tulong. Sabi ko nga, Lord, magbangon ka ng supporter na namin sa Nueva Ecija kasi yung mga kabataan namin ay malakas kumain. Joke lang. Hindi naman sila nanonood siguro. Sige, kailangan laging may sopa, Sister Karen, no? Pero talagang nakakahabag sila. No? Meron doon 13 years old, nasama namin sa, nasama sa ating mga outreaches na siya ay, sa murang edad niya, siya ay binabayaran na para siya galawin. Nakakahabag, mga kapatid. Ngunit, sa ating mga pagtutulungan, hindi kaya ng isang tao. Pero magsasama-sama tayo, tutugon tayo sa kapag-panawagan, susuportan tayo sa pangangailangan, tayo tumutugon sa Panginoon, na-check natin ating pananampalataya lumalakas. Kaya mga kapatid, huwag kayong panghinagutan, tayo magpapatuloy, susuporta sa ating Panginoon, dahil hindi nakakalimutan ng ating Panginoon lahat ng ating pagkakaloob. Sabi sa Hebrew chapter 6 verse 10, sapagkat ang Diyos ay hindi iko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig ng iyong pinakita sa kanyang pangalan, sa iyong paglilingkod sa mga banal, hanggang sa ngayon nagsisipaglingkod kayo. Kaya mga kapatid, sino masaya magbibigay ninyo? Amen. Paunahan tayo ng ating usher sa panalangin. Panginoon, sa gabi ito, Panginoon God, patuloy, Panginoon God, muli, Panginoon, kami ang bibigay, Panginoon God, sa iyong pasang, Panginoon God, pagpalain po ito, Panginoon God, at maging instrumento, Panginoon God, ng pag-abot, Panginoon God, ng mga kaluluwa pa, Panginoon God. Patuloy, Panginoon God, sa sipo namin binabalik, mataas na pagpuli pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami tayo halina pagbigay. Amen. Sinong handa na? Praise God. Isa sa kapanapanabik, mga kapatid, sa mga naimbitahan ko ng mga revivalista, ang ating tagapagsalita. At nabanggit ko kaganina na para hindi masayang, kasi hindi lang pinanalangin namin ito, pinag-ayunuhan pa, mga kapatid. No? Kaya ganun kami mag-asam sa gagawin ng ating Panginoon, at ang ating tagapagsalita, maganda yung kanyang patutuo. So siya na mismo ang magsasabi nito, pero sa tagal namin magkakilala, nung kami ay pumunta ng Taiwan, disciple pa lang siya noon at binata pa, so tahimik siya. At pagkalipas ng 10 taon, pagbalik ko ron, mga kapatid, nakita ko yung church na hinahawakan niya ay Malaguna. So, meron din silang nabuksan na satellite church sa isang lugar sa Taiwan, Songli, mga kapatid. So, by the grace of God, ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay ay napakaganda, at yun ang gusto ko pong marinig. At alam ko na pagpapalain ng bawat isa po sa atin. Alam nyo, nung
nung nakilala ko itong lingkod ng ating Panginoon ay napakabata pa. Kaya nung binabanggit niya sa akin kaganina, sabi niya, Pastor, may mga picture kayo na kapatiran, kayo ni Pastor Ronnie, tsaka ni Pastor Ernie Guda. No? Kasi kami yung nag-i-scout nung sa Taiwan. Sabi niya, andun yung picture niyo, napakabata pa ninyo. No? Kaya sabi ko, ganun ba? Bigyan mo ko ng picture. No? At nabanggit niya rin, Pastor, ikaw rin yung dahilan kung bakit ako nag-asawa. Sabi ko, anong kinalaman ko dyan? Kinorner ko siya, hinamon ko raw siya na mag-asawa. Sabi ko, ganun ba? Oo. Kaya ngayon, sabi ko, nagkatuluyan sila ngayon ng kanyang may bahay. At siya na magbabanggit, mga kapatid, tulad nga ng sinabi ko, hanggang bukas ito, makakapakinig tayo ng mensahe buhat sa ating Panginoon. Welcome natin ang ating missionary buhat sa Taipei, Taiwan, Pastor Reynaldo Reboledo. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Sino po ang kinakabahan ngayon? Hallelujah. Salamat po sa privilege na ako po ay makatayo sa inyong unahan. Salamat kay Pastor Sandy, Sir Susan, at maging po sa mga daughter church po ng Las Piñas. Salamat sa Taipei Church, nanonood po sila ngayong gabi. Salamat sa kanilang suporta sa prayer. Sabi ko hanggang nung in-invite nila ako hanggang ngayon ay ginagawa na. Okay, hindi po ako sanay na first time ko rin po na lumabas. Sa Mother Church po ako nakakapangaral. Ngunit salamat sa privilege. No, ako po ay nakakilala 2014. November po, ako ay naabutan ng flyers, kapatid. Ang isa nating kapatiran sa Taipei. Dila niya ako sa isang maliit na gusali na merong 5 members. Sabi ko ay illegal recruiter yata to. Kasi po siya. Para siyang sekretarya ng isang pautangan. Pero salamat sa buhay ni Sir Nemia at salamat po sa buhay ni Pastor Neil, Sir May Terasa, sa paghuhubog sa aming buhay at sa aking magandang may bahay. Sir Gladys, meron po kaming anak si Jeremiah Isaiah. At salamat po sa inyo pong lahat, mga kapatid. No? So, ako po mga kapatid ay naging pastor ng time ng pandemic, mga kapatid. Dahil po si Pastor Neil ay hindi po makapasok ng Taiwan that time dahil po may COVID-19. So, maging kami man po ay grabe ang pinagdaanan namin, mga kapatid. Kami bilang mga OFW ay hindi kami pwedeng lumabas. Pero tumatakas ako sa church dahil merong midweek service. Tumatakas ako dahil may discipleship. Tumatakas ako dahil po mayroong Saturday at Sunday. Dumating yung point na 5 lang ang pwedeng mag-gathering. At kami ay nagto-25 sa loob. Kaya po, ang sabi ko sa mga kapatiran, 5 lang ang pwede. Kaya isa akong bilang sa harap, tapos yung 4 lang ang matitira kapag may kumatok. Pero nung ako ay yumuko sa pulpito, nung merong kumatok ng malakas, wala na akong kaharap kahit na isa. Sa sobrang takot nila, mamatid, ay umakyat sila lahat sa kwarto. At salamat sa Panginoon, yung pala ay kapatiran po namin na Filipino-Taiwanese. Kaya salamat sa privilege, ako po ay taga-Pangasinan, mamatid. At salamat sa Diyos, OFW, na ang pangarap lang ay iangat sa kahirapan ng aking pamilya. Pero salamat sa Panginoon. Hindi ko alam, mga kapatid, na may purpose ng Panginoon, no? Kung saan ay makilala ko ang isang kababaihan na nag-abot sa akin ng flyers. Then pumunta ako sa church. Ako dati, mga kapatid, doon ay napasama sa barkada. Nais ko lang ikwento saglit. Huwag po kayong mabagot, mga kapatid. At ako ay pala disco, mga kapatid. Hindi ako marunong sumayaw, pero nagdi-disco mo ako. At hindi rin ako nagiinom dito sa Pilipinas, pero nung ako'y napunta ng Taiwan, lagi na po kaming nagsashot, no? Na mga kasama ko kung saan kami pumupunta. Ganon po ang aking buhay, pero salamat at naanyayaan ako sa church. Unang pangangaral, mga kapatid, kinatagpo ako ng Panginoon. Pero 2 weeks that time, bumalik pa ako sa diskuan ulit.
Dahil po, nagkaroon po ako ng overtime, so hindi ako makapag-church, kaya diskuhan ulit, mapatid. To make the long story short, mapatid, nagsimba ako ulit sa Katoliko, mapatid ko sa ating pong Panginoon. At nung ako'y nagpipray, nakalood ako doon sa Catholic, mapatid, merong conviction sa akin, 3 beses kong napakinggan. Pumunta ka doon sa kabilang church. Pumunta ka doon sa kabilang church. Pumunta ka doon sa kabilang church. Sabi ko, nasa church na ako. Kapatid, pero yun yung pangungusap at nasabi ko lang sa aking kasama ay punta tayo bro doon sa kabilang church, masaya doon. Amen? Sino naniniwala? Masaya sa fellowship na ito, kapatid. Amen? Kaya ngayong gabi, kapatid, makipagbukas kayo sa akin sa Judges chapter 6, chapter 11 hanggang 16, mapait ko sa ating Panginoon. Kung saan, kapatid, ang talatang ito, kapatid ko sa ating Panginoon, ay si Gideon, kapatid, ang ating pag-uusapan. Sabi ko rito, at ang anghel ng Panginoon ay naparoon at umupo sa ilalim ng ensena na nasa Orpa o Opra, kapatid, na kay Joas na Abiserita, at ang kanyang anak na si Gideon ay pumapaan ng trigo sa ubasan upang itago sa Madian. At ang sabi po dyan sa verse 12, at napakita ang anghel ng Panginoon sa kanya, sinabi sa kanya, ang Panginoon ay sumasayo, ikaw lalaking makapangyarihan, may tapang. Sinong naniniwala, kapatid? Bawat lalaki na narito ay ganito dapat ang maging espiritu, kapatid. Verse 13, kapatid, ang sabi po dyan, at sinabi ni Gideon sa kanya, O Panginoon ko, kung ang Panginoon ay sumasa amin, bakit nga ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? At saan naroon ang lahat niyang kababalaghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga magulang na sinasabi, hindi ba tayo, okay, putol siya. Okay, sabi po dyan, kapatid, na sinasabi, verse 5, sa gayon, dito ko na lang po basahin, kapatid. Wait lang po. Okay, okay, so magulang sa sinasabi, hindi ba tayo iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon, hiniwalayan kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Madian. Verse 14, at tinitignan siya ng Panginoon at sinabi, yumaon ka sa kalakasan mong ito at iligtas mo ang Israel sa kamay ng Madian. Hindi ba kita sinugo? Verse 15, at sinabi niya sa kanya, O Panginoon, paanong ililigtas ko ang Israel? Narito ang aking angkan ay siyang pinakadukha sa Manases. At ako ang pinakamaliit sa bahay ng sabayan ng aking ama. Last verse, at sinabi ng Panginoon sa kanya, walang pagsalang ako'y sa iyo, at iyo'y sasaktan ang mga Madianita na parang isang lalaki. Tayo po muna yumuko at manalangin, dakilan Diyos, nagpapasalamat kami ngayong gabi, Panginoon, na kami narito at salamat sa privilege na may makapangaral sa banal na pulpitong ito, Panginoon. Salamat, Lord God. Tulungan mo ang iyong lingkod, not by might nor by power, but by the works of your Holy Spirit, God. Do something, miracle things, O Lord God. Lord, magpakilala ka, gumawa ka ng patuto ngayong gabi sa buhay ng bawat isa. Ang hindi ko kayang gawin, ikaw, Panginoon, ang gumawa. Tulungan mo po ako, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na ito, hindi na katulad ng dati. Bagkus, Panginoon, lalo mong inangat ang antas ng aming pananampalataya. Tulungan mo po kami, ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu ay patuloy naming maranasan. Ito ang aming pong panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng palakpakan nga po natin ng malakas ang ating pong Panginoon. Hallelujah, kapatid. Ang contentment, kapatid, ay mabuti. It depends what we are talk about, kapatid, no? Yung kahustuhan, kapatid, ito'y mabuti. Depende po sa pag-uusapan. Kung saan, dahil merong isang bagay na hindi natin nakikita sa salitang contentment, kapatid. Ito ay may epekto sa atin bilang mga mananampalataya. Ang salitang contentment, at ito doon sa mga bagay na hindi makakasama sa atin, ngunit merong negative side, kapatid, ang contentment, if we apply sa spiritual, kapatid, ng usapin, ibig sabihin, merong pinapatay ang contentment sa ating buhay, kapatid. Kaya nais kong mangaral ngayong gabi, contentment kills, kapatid.
Amen? Ang pinapatay ng kahustuhan, mapay ko sa ating Panginoon. Rahil napakinggan mo na lahat ng magagandang hamon ng ating pastor. Meron tayong walong pastor, mapatid, pang siya ang ating pong pastor dito sa Las Piñas. Rahil napakinggan mo na ang mga magagandang hamon, mga magagandang mensahe, mapatid, pangungusap, maging ng mga kapahayagan ng Panginoon. Pero minsan ay kontento na tayo doon, mapatid. At isang bagay na kailangan natin na mapagtagumpayan, ang contentment, mapatid, meron itong pinapatay sa ating buhay. Kaya si Gideon, mapatid, nakita siya ng Panginoon na siya ay lalaking matapang, pero mapatid, dahil nga sa kanyang takot, ay nandun siya, mapatid, sa isang lugar para, mapatid ko sa ating Panginoon, magtago na lang. Amen? Magtago na lang sa hamon ng Panginoon. Eh, ang nangyari, dinalaw siya ng anghel ng Diyos. Gusto niyo po ba isang araw, dahil kontento ka na sa buhay, dalawin ka na lang ng anghel ng Panginoon sa kinaroroonan mo para magsalita siya sa iyo. Amen? Na kung saan, mapatid, siya ay humahampas na lang doon ng trigo. Kaya ang tanong ko ngayon, kapatid ko sa ating Panginoon, bakit ka nakukontento sa kalagayan mo na? Pwede pang may mas higit na gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. And number 1 nating pag-uusapan, ang contentment o contentment kills, ang pinapatay nito una, our purpose in life, kapatid. Simple lang po itong pangangaral. Pero yung layunin natin, mapatid, una, the calling of God, mapatid ko sa ating Panginoon. Dahil po may panawagan ng Diyos, pero dahil kontento na tayo, minsan ay binabaliwala na natin ang panawagan ng Panginoon. At dahil mapatid ko sa ating Panginoon, sino naniniwala, napakaraming aanihin, kakaunti ang manggagawa, mapatid. Dahil po sa maraming mga Kristiyano na kontento na sa kanilang kalagayan. Amen? Kaya po, hindi po gaano, mapatid ko sa ating Panginoon na nahahamon ang iba dahil kontento na lang. Amen? Hallelujah! Kaya yung pagkatawag ng Diyos sa atin, mapatid, tinatawag tayo ng Diyos na meron siyang layunin sa ating mga buhay. Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, may layunin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Na kung saan, mapatid, sa ating Panginoon, ito yung katotohanan na kahit tayo minsan ay magtago tulad na Gideon, mapatid, hanggat merong layunin ang Panginoon, mangyayari at mangyayari ang kanyang panawagan sa iyo. Amen po ba? Maraming tumatakas, mapatid. Maraming umaalis, mapatid, pero bumabalik din sila sa panawagan ng Panginoon. Romans 11:29, for the gifts and calling of God is without repentance. Ang tawag at kaloob ng Diyos ay hindi nagbabago. Tayo lang minsan ang nagbabago, mapay ko sa ating Panginoon. Dahil pabago-bago tayo kasi minsan ay kontento na tayo. Kapatid ko sa ating Panginoon, abutin natin ang dapat, kapatid, ang pinakamabuti, pinakamataas na antas ng pagkatawag ng Panginoon sa ating buhay. Kailangan natin po yun, mapay ko sa ating Panginoon. Ako po ay isang mananampalataya doon sa Taiwan. Hindi ko po alam ang layunin ng aking buhay. Pero inyo, sa isang flyers, mapatid, nagbago ang aking layunin. Amen? Nagbago, mapay ko sa ating Panginoon. Na kung saan, mapatid, meron akong mga bagay na pinaplano din, pero dahil nga, tinawag tayo ng Panginoon. Hallelujah! Anong gagawin natin kundi sunggaban, mapatid, ang panawagan ng Diyos. Amen? Kaya, mapay ko sa ating Panginoon, umalis si Pastor dahil nga kailangan niyan umixit. Ang aming pong mother church ay gigibain na ang church. Nandun siya sa Taiwan. Kaya kailangan niya mag-revoke ng isang araw para i-adjust kasi dala na yata ang bakto. No? Kaya mapay ko sa ating Panginoon, pagbalik niya, wala na yung church, mapatid. Amen? Pero salamat sa Panginoon, naka-exit siya, mapay ko sa ating Panginoon. At ang problema ay naiwanan kami sa Taipei. Amen? Kaya 1 week preparation, wala pa yatang isang linggo, Friday o Webes, mapatid, last day ng conference, tinawagan ako ni Pastor ng Friday ng umaga. Sabi niya sa akin, ay humanda kayo ang mag-take over ng church. Kaya mapatid, kinakabahan ako, at habang ako mapatid ay kinakausap ng Panginoon, baba ko ng pulpito sa aking pangangaral, tabingi yung katawan ko.
Hallelujah! Sabi ko, ano ba ito? Atake ng kaaway. Pumasok ako sa banyo habang nandun mga kapatiran, tabi niyo yung katawag ko, nakaganyan. Well, at sabi ko, kapatid, nagre-review ako, sabi ko, ito'y gawa ng kaaway. Marahil inahadlangan ako ng kaaway para hindi ko gawin ang plano ng Panginoon sa aking buhay. Nag-review ako, kapatid, kaya po, kapatid, ino-launch out kami sa online, kapatid, dahil po sa pandemic. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Kung saan, kapatid, po sa ating Panginoon, abutin natin ang dapat na pinakamabuti at pinakamataas na angkas ng pagkatawag ng Panginoon sa ating mga buhay. Tulad ni Pablo sa Philippians chapter 3, 12-14, mapait ko sa ating Panginoon, kilala natin si Pablo. Marunong siya, mga kapatid, marami siyang achievement sa spiritual na kalagayan ng kanyang buhay. Pero sabi niya, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kaya yung contentment meron pa, mga kapatid, meron pang kayang gawin. Hallelujah, kundi nagpapatuloy ako, kaya kailangan pa nating magpatuloy, mga kapatid. Baka sakaling maabot ko, yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Kaya mapag ko sa ating Panginoon, huwag tayong makontento kung ano ang nagawa na natin, mga kapatid. Amen po ba? Huwag tayong makontento kung ano. Pagkos gumawa pa tayo, hanggat mayroon pang pagkakataon, mga kapatid. Hallelujah! Ang iba, wala pang nagagawa. Mga kapatid, puro na reklamo. Ang iba, sumusuko na, mga kapatid. Wala pang hinahakbangan, mga kapatid. Ayaw na. Hallelujah! Alam nyo, first na buwan ng aming pong ministry, wala kaming pangbayad ng upa ng church. Tumawag ako sa aking pastor, hindi ko alam kung binibiro niya ako, mamatid. Sabi ko, Pastor, paano po ito? Walang dumadalo kasi pandemic. Sabi ni Pastor, nagbiro siya, kayo nang bahala dyan, Brad. Hallelujah! Pero mga kapatid, ang pastor ko ay napakabuti niya sa gawain ng Panginoon. Pagsagawain ng Diyos. Hallelujah. Amen? Umalis siya, mga kapatid, ang utos sa kanya, kunin lahat ng pera ng church. Kunin lahat, walang ititira. Pero salamat, mga kapatid, ako ay kinahabagan ng aking tatay spiritual. Amen? Kaya, nag-iwan siya, mga kapatid. So kami, mga kapatid, meron kami inaasahan. Hindi ko yun alam na may pera kasi hindi naman po ako ang tagawak ng Hindi ko yun alam, tumawag lang ako. At tinawagan ko mga kapatiran. Alam niyo po, 3 kapatiran lang ang tumugon. Tapos po yung 3 buwan naming utang sa church. Hallelujah. Palakpan nga po natin ating Panginoon. Ayan po, kung bakit po sinabing 3 buwan kasi sa panahon ng pandemic, minsan 5 months hindi pumupunta yung may-ari ng bahay. 5 months, so nag-iipon po sa amin yung pangbayad. Sabi ko, marami na akong pera. Hallelujah. Kaya yun, mapay ko sa ating Panginoon. Kaya isipin natin, mapay ko sa ating Panginoon, ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya tulungan tayo ng Panginoon, mapatid, na kapag tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, mapatid, dapat doon tayo mas lumalakas at doon tayo mas nahahamon. Dapat doon tayo mas tumatapang, mapay ko sa ating Panginoon. Dahil dumarating yung question minsan sa ating mga buhay, tulad ni Gideon, di ba? Ang mga nangyari sa kanya na noon sila sinasamaan, naroon yung kamay ng Diyos, mapatid, pero may pagkakataon din sa buhay natin. Sinong naniniwala, mapatid, parang malayo ang Panginoon sa atin. Amen? Pero nagtuturo siya sa mga ganong sitwasyon sa ating buhay para mas lalo nating makita, mapatid, ang layunin natin bilang mga mananampalataya. Pangalawa, mapatid ko sa ating Panginoon, our potential, mapatid. Isang pinapatay, mapatid, ng contentment, mapatid, ay ang potensyal ng bawat isa. Amen? Nung dinalaw si Gideon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw, lalaking makapangyarihan at may tapang. Yun mo yan. Hallelujah. Kaya dapat ang mga lalaki ay hindi pa bading-bading. Hindi po ba? Hallelujah. Dapat tayo bilang mga mananampalataya, kasi bruce ko itong mga nandito, mapay ko sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen? Pero dito, mapay ko sa ating Panginoon, si Gideon, mapatid, potential siya na gamitin ng Diyos. Pero natatakot siya. Merong nakikita ang Diyos sa ating buhay na hindi mo nakikita yung sa iyong sarili, mapatid. Hallelujah, mapababae man o lalaki, meron nakikita ang Panginoon na hindi natin minsan makita sa atin.
Meron kahit mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor ninyo, may nakikita sila sa inyo. Hallelujah! Kaya mga kapatid, mahalaga na meron tayong mga pastor, mga kapatid. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid. Meron akong pastor, mga kapatid, na maliit, pero ang laki ng pananampalataya. Hallelujah! Kung saan, mga kapatid, mas mapalad nga kayo kaysa sa amin, mga kapatid. Kami, lagi kaming iniiwanan, every 14 days. Iniiwanan kami lagi. Lumalabas siya ng Taiwan, mga kapatid, every 14 days. Sabi niya, ay, kayo muna dyan. Babalik ako, pero kayo dito, mga kapatid ko sa ating payo. Nandito na lagi ang inyong mga pastor. Hallelujah! At ang problema minsan, mga kapatid, kung bakit hindi natin makita ang potential natin. Kasama mo na ang pastor mo, pero lumalayo ka pa. Hallelujah! Na kung minsan, mga kapatid ko sa ating Panginoon, alam nyo, kami mga kapatid, online kami, kumakain sa Mother Church, mga kapatid. Pero kuha namin ang makalangit na pangitain. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So kung hindi natin mapay ko sa kasama nyo na ang inyong mga pastor, mapay ko sa ating Panginoon. Men, sa mga kabataan, mapatid ko sa ating Panginoon, dapat lagi niyong kasama ang inyong mga pastor. Hallelujah! Kami ng aking pastor, dinaan niya ako sa mga bagay na kung saan mai-impartan niya ako. Kami nagpa-part-time, bawal po yun, pero sabihin ko lang, pa-part-time kami kasi gusto namin tumulong sa gawain. Kasi 28,000 ang aming pong bayarin. Ang napro-provide lang namin minsan ay 12. Kung kailangan namin gumawa. Kaya kapatid, habang ako pala ay sumasama sa kanya, nag-i-impart siya. Amen? Meron kaming na pag-ministeryuhan, 10 years, depressed. Dahil po siya ay iniwan ng boyfriend. Hallelujah! Alam nyo, kapag iniwan ka ng pag-ibig, mapatid ang iniibig mo. Hallelujah. Maapektuhan ang iyong potensyal, mapatid. Amen? Kaya mapatid, depressed, hanggang dito ang basura ng bahay, ganito, mas malaki pa po dito ang bahay niya. Kaya kami, mapatid, ay para kaming lumalangoy sa basura. 26 na bag, mapatid, na malalaki, yung ang lalaki. Ang kinalakal namin sa bahay niya, mapatid ko sa ating Panginoon, at salamat sa Diyos, yung babae na yon ay nakalaya sa depression, mapatid. Palakpakan natin ating Panginoon. Kasi, sino tayo, mapatid ko sa ating Panginoon? Kung hindi mo makikita ang iyong potensyal, hindi ka makakakita ng himala ng Diyos. Hallelujah! Maraming himala, mapatid, ang pwede nating maranasan. Kami doon sa Taiwan, mapatid, nangangapa din po kami, mapatid ko sa ating Panginoon, kasi hindi po kami ganun na-involved sa mga ginagawa nyo dito sa Pinas. Meron kayo dito ang Pioneers Rally, kung ano, impact team, kung ano-ano, mapatid. Kami po doon ay impacto lang kami. Hallelujah, kasi Thailand lang at Taipei. Amen? Kaya tulungan tayo ng Panginoon, pero salamat sa Diyos, mapatid, dahil nga, minsan, mapatid, hindi natin makita ang potensyal natin, pero, mapatid, makikita mo yan kapag hindi ka nakukontento. Minsan tayo ay mahiyain, minsan sasabihin mo sa iyong sarili, wala kang alam. Minsan meron tayong sinasabi, mangmang kasi ako. Totoo naman yun sa umpisa, mga kapatid. Totoo yun, wala tayo zero. Ako mga kapatid, zero ako sa Biblia. Hindi ko po alam, Genesis to Revelation, kahit na isa, kahit nga, ano po, wala akong alam, mga kapatid. Kahit na isang musika sa pang-worship sa Panginoon, wala pa akong alam. Kasi hindi pa ako tulad ng iba siguro dito ay lumaki sa church. Kami lang po kasi ay kinahabagan rin yung Panginoon. Hallelujah. Nahagip lang ng mga nagbibigay ng flyers. Kapatid, pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Tulad kong Pangasinense ay meron din palang potensyal para gamitin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi ko yung nakita, mga kapatid. Ako'y mahihiyain. Pero ngayon, mga kapatid, kami ay sumisigaw kami dun sa Taipei ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ako marunong mag-English, mapatid. Hindi ko nga alam kung paano ako nakapasa sa interview. Dahil English Carabao. Hallelujah! Pero mapay ko sa ating Panginoon, marahil kayo dito, mayroong mga professional, nais kong hamunin ang mga professional, mapatid ko sa ating Panginoon. Potensyal ka na gamitin ka ng Panginoon. Amen. Potensyal ka na gamitin sa kaharian ng Diyos, mapatid. May gagawin ang Panginoon sa iyong buhay. Ang kailangan mo lang, huwag kang makontento. Mapay ko sa ating Panginoon. At tanong ko ngayong gabi, kapatid, sa iyong profesyon, kapatid, kaya ka na ba yan dalhin, kapatid, sa mga bagay
na nais mong marating. Mapay ko sa ating Panginoon. Amen? Kung wala ang pagsama ng Diyos, wala rin po yun. Amen? Kahit ano pong pinag-aralan natin, anong narating natin, kung hindi ka sasamahan ng Panginoon, mapatid, yung potensyal mo hindi lalabas. Hallelujah, hindi mo mailalabas. Kaya mapatid, sabi rito sa mga kahinaan, kakulangan natin, diyan kumikilos ang Panginoon para lumabas ang ating potensyal. Kaya magtiwala lang tayo sa Diyos. Huwag nating pagdudahan ang ating mga sarili, mapatid. Tulad ni Gideon, sinabi ng Panginoon, ikaw lalaking makapangyarihan, may tapang. Hallelujah, pero sabi niya, gagamitin mo ako, Panginoon, ako ang pinakamaliit sa aming bayan. Minsan minamalik natin ang ating sarili, pero ang Diyos, grabe ang tingin niya sa ating buhay. Hallelujah, kaya mapalig ko sa ating Panginoon, sa buhay ni Moises, si Moises, hindi siya marunong mangusap. Panggalatok yata siya, tulad ko. Hallelujah, pero mapatid ko sa ating Panginoon, ginamit siya ng Diyos para ilabas ang mga tao sa Ehipto. Maraming mga tao, kapos, mapatid, sa bisyo, sa kasalanan. Kailangan ng bawat isa sa atin para sila'y makalaya. Palakpakan nga natin ating Panginoon. Mapatid, potensyal ka na gamitin ng Panginoon para lumaya ang iba, mapatid. Para lumaya ang iba, mapatid ko sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Ngayon po sa Taipei, nagbabango ng Panginoon ng mga kalalakihan. Mga kabataan, nahahamon sila. Yung mga kababaihan namin doon, mapatid, hindi po sila kung baka akala ng iba, mga kapatid, masungit sila dahil sila yung mga may pera, mga OFW, no, kapatid. Hallelujah, pumasyal kayo dun sa amin. Amen. Para makakita kayo ng magandang tanawin, mga kapatid ko sa ating Panginoon. Baka sakali, makita nyo rin, tulad ng pagkakita ko sa aking may bahay. Kami nagtatagpo si church, kapatid ko sa ating Panginoon. 2 taon ako naligtas. Nakapansin ako ng isang masungit na babae. Pero yun ang type ko sa babae. Masungit na tahimik. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Dumating ang araw, kami kinasal. Mabay ko sa ating Panginoon. Yung pala, gagamitin kami ng Panginoon. Kasi nagdidesire ako, humahanga ako sa pastor ko, mga kapatid. Humahanga ako lagi siyang balik Taiwan, Pilipinas. Humahanga ako sa kanyang pananampalataya. Hallelujah. Kung walang pang-travel tax, binabasag ang alakansya para may pang-travel tax. Hallelujah. Pero mga kapatid, di sumuko. Hanggang sa tulad ko, mga kapatid, maturuan niya. Alam niyo, meron pa akong problema. Nung ako ay hindi ko pa na-overcome. Kapatid, kapag sinabi kong ayaw ko na, kapatid. Dumating ang puntos, na ako ay pinagbintangan nagnakaw. Bilang mo yun? Ako'y naglilingkod na sa Panginoon, pinagbintangan ako ng sinamahan ko na maglipat ng bahay. Nandun pala yung pera niya sa kanyang underwear. Nilagay pala niya sa isang maleta. At pagkatapos po ng 3 months, tumawag siya kay pastor. At sabi niya, Pastor, I'm sorry. Yung inyong disciple, hindi po siya nagnakaw. Nakalimutan ko lang yung pinaglagyan ko ng aking pera kung saan. At si pastor ay may karunungan ng Diyos, kapatid. Dahil nga, kapag nalaman ko yun, bago ko nalaman 3 months na, kapatid, pinatibay pa niya yung aking commitment. Ako kasi sabi ko, Pastor, siguro kapag sinabi mo yun ng akto doon sa pangyayari, marahil iniwanan na kita. Wala ka palang tiwala sa akin. Natutulog ako sa pulpito. Every Sabado, Sunday, natutulog ako sa pulpito. Yung pala, yung iniisip doon kasi akala nagnakaw ako, baka magnakaw pa ako doon sa church. Hallelujah. Pero salamat, kapatid, marunong ang Diyos sa aking pastor, kapatid. Hallelujah. Kaya yun po, habang dinidisciple kami, iniiwanan na kami doon, kapatid. Nagugulat po yung mga ibang fellowship dahil kami nangangaral sa kalye. Ang sabi nung isa, lumapit sa amin, mga pastor ba kayo? Ang sabi namin doon sa kasama ko, si Pastor Oscar ng sa Puyapo, Nueva Ecija. Sabi niya, kayo ba yung mga pastor? Hindi kami mga pastor, mga disciple lang kami. Pero bakit marunong kayong mangaral? Ako graduate ako ng ITEL, hindi ako marunong mangaral tulad ninyo. Kaya sabi ko, sabi niya, anong paraan ninyo? Discipleship, bro. Discipleship. Alam niyo po, simula noon, napakinggan niya rin si Pastor Neil, nagpaalam siya sa isang fellowship,
dumalo na siya sa atin, mga kapatid. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Kasi meron talaga, mga kapatid, napupuntahan natin, hindi lalabas yung ating potensyal. Kaya tutulungan tayo ng mga pastor, mga kapatid. Ay huwag tayong magtampo minsan kapag tayo kinokorek, mga kapatid, inaayos ang ating buhay. Hallelujah, sila mga kapatid, ang nangunguna sa atin, mga kapatid, minsan merong salitang mabigat, masakit sa atin, pero salamat sa Panginoon sa kanilang mga buhay, mga kapatid, na halimbawa. Palakpan nga natin ating Panginoon. Hallelujah. Si David, ang kanyang buhay, sa 1 Samuel chapter 17, minamalit niya, mga kapatid, o minalit siya, mga kapatid, pinagtatawanan dahil bata siya, walang alam, mga kapatid, parang walang magagawa. Pero mga kapatid, ang ganda ng kanyang relasyon sa Diyos, potential siya na siya ay lumaban, mga kapatid, kay Goliath. Anong nangyari, mga kapatid? Pinataob niya ang malaking Goliath. Tingnan mo kapag susunod ka sa Diyos. Amen? Yung mga minsan, mga kapatid, hallelujah, problema ng iba, problemahin mo din. Meron kami mga pastor. Meron pong isang gabi, nag-aayos ako, 2:00 na. Ang problema, hawak-hawak nung asawa yung baril, babarilin na yung anak, tapos siya ay magpapakamatay. Nung una, ang tawag niya sa akin, pastor, maya-maya, Brad, gumagano'n na siya. Hallelujah, sabi ko, bro, i-relax mo lang yung sarili mo. Pag-usapan natin mabuti. At ang sabi ko doon sa babae, sis, tumahimik ka lang muna. Kasi minsan yung asawa, kapatid, bira ng bira. Hindi niya alam yung sitwasyon. Hallelujah. Kaya minsan mga kababayan, tahimik din tayo pag... Amen. Hallelujah. Amen. Kaya mapanin ko sa ating Panginoon. Hallelujah. Nagkakarpol na lang tayo mamaya. Kapatid. Tulungan tayo ng ating Panginoon. So, sa maiksing, inilos ng Panginoon yung lalaki, kapatid, nagising ng umaga, Sunday, naka-long sleeve na siya, nauna pa siya sa church, kapatid, at maya-maya nanawagan si Pastor Noel sa tagig ng altar call, ay ko sa ating Panginoon, yung lalaki ay hindi niya namalayan, nakaluhod na siya sa altar. Amen? At ang biyaya ng Panginoon, yung lalaki na yun, mga kapatid, ang kanyang asawa, anak, mga kapatid, hanggang sa apo, ay nadala niya lahat sa church. Palakpakan nga natin natin, Panginoon. Kaya sabi ko, mga kapatid, hindi ako marunong mag-usap, pero sabi ng mga kapatiran, salamat, Pastor. Pag nagsabi ka sa amin, kahit masakit, natututo kami. Mas bata ka sa amin. Amen? Dinuin niyo, mga kapatid, ang mga pinagpapastoran ko ay 70 years old. Hallelujah. Kaya yung iba ayaw sa akin, mga kapatid. Dumating din po ako sa ganung puntos. Kaya yung mga medyo bata-bata po na pastor natin dito, wala pa naman pong may edad dito, puro babata pa. Hallelujah. Kapatid, ay yun, ayaw po nila yung mga bata sa spiritual. Lalo na yung meron ng, yung mga membro po ng KBS, kapatid, o KBP, kapatid. KBP ba? KBS, kapatid. Ano ba yung KBS? Kapisanan ng mga bilib sa sarili, mga kapatid. Hallelujah. Ayaw sa amin. Pero mamahalin ko kayo, sabi ko. Hallelujah. Kaya kung gaano nila kamahal si Pastor Neil, salamat sa mga taga-Taipei Church, kapatid. Ganon nila ako kamahal, kaya sabi ko, baka hindi na ako bumalik. Kayo nang bahala dyan. Hallelujah. Humakbang na kayo, kapatid. Hallelujah. Ano bang ginagawa natin? Magko-conference. Amen. Kahit na hindi na ako bumalik, kung may bumangon doon. Amen. Alam niyo po, mga kapatid, kung hindi po ako ma-extend sa Taiwan, meron na po akong ibang plano, mga kapatid. Amen. Dahil nga, nagpunta kami ng Isabela, very potential, mga kapatid, ang San Mariano, Isabela. Sa ilang araw po namin doon, 150 na katao ang tumanggap sa Panginoon. Parang pangyari ng Diyos. Kapatid, 2 himala, kapatid, ang aming naranasan. Hindi namin lubos akalain dahil nga isang bahay lang ang aming pong i-blessing, naging 2. At doon sa 2 bahay, meron pala doon matagal ng stroke. Kung saan hindi niya maitaas ang kanyang kamay, pero habang kami nananalangin, mga kapatid, unti-unti 2 kamay niya ang naitaas. Hallelujah! At doon yung uncle ng kapatiran, naka-oxygen, hindi siya pwede sa baryo, mga kapatid.
Dahil kapag kakausapin, ilalakas niya konti yung oxygen para makapagsalita. Pero dahil mga kapatid, ipinanalangin natin siya, abay ko sa ating Panginoon, 3 days lang mga kapatid, tinanggal na ang oxygen, nandun siya sa baryo, nagbubukid na. Palakpakan nga natin ating Panginoon. So merong mga gagamitin ng Diyos, mga kapatid, para ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang isang bagay lang ngayong gabi, kapatid ko sa ating Panginoon, kontento ka na ba, mga kapatid? Sa kalagayan ng buhay mo. O gusto mo pang mahigit pang gawin ng Diyos sa iyong buhay? Amen? Kaya number 3 at panghuli, destiny that God's prepare, mga kapatid. Ito ang pinapatay ng Diyos sa atin. Yung magandang destiny na inahanda ng Panginoon sa ating buhay. Sino dito gustong marating ang magandang destiny na inahanda ng Diyos sa ating buhay? Si Gideon, mga kapatid, kung sa ating Panginoon siya'y bumangon ang ganda ng kanyang destiny, mga kapatid. Hallelujah! Marami siyang napugkog, marami pa siyang napagtagumpayan. Ang Diyos ay laging nag-aanda ng pinakamabuti sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah! Doon sa minsan ayaw na natin, pero simula pa lang yun ang Panginoon. Kung saan, mga kapatid, kung sa ating Panginoon, decisions determine what is destiny. Ay napakahalaga yung pagpapasya mo. Hallelujah! Sikapin mo, kapatid, na laging dumalo sa church. Kahit pagod ka, mapay ko sa ating Panginoon. Kami, kahit may karamdaman, pinapadalo kami sa gawain. Mapay ko sa ating Panginoon. Dahil nga, merong hinahanda ang Diyos. Amen? Kahit sabihin mo na, Pastor, may trangkaso ako. Sasabihin pa ng Pastor, halika dito para gumaling ka. Yun mo yan. Pastor, akala mo ospital ang church, kapatid. Minsan. Pero dahil nga sa pagsunod, sige Pastor, pupunta ko dyan. Magtatrabaho ka pala, magpipintura ka. Pagkaraas mo magpintura, mga kapatid, wala ka ng lagnat. Palagpagan nga natin ating Panginoon. Hallelujah! Kaya mga kapatid ko sa ating Panginoon, lahat tayo mga kapatid ay merong magandang hinahanda ang Diyos. Binago tayo ng Panginoon, 2 Corinthians 5:17, ay ang sino mang na kay Kristo Jesus ay bagong nilang na, ang lahat ng mga dating nasa Kanya, kapatid, hallelujah, nagsilipas na, narito ay pawang sila'y naging bago. Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kapatid, kaya una, kapatid, embracing the will of God. Kailangan lang nating yakapin. Para marating mo ang magandang destiny, yakapin mo ang kalooban ng Diyos, kapatid. Ang problema minsan, hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos. Kalooban natin ang ating sinusunod. Amen. Minsan tinatanong pa natin, kalooban ba ng Diyos na dumalaw ko ngayon? Hallelujah. Kahit wala kang pambigay, dalo ka. Kasi may mga hamon, mga kapatid. Dahil nga doon sa hamon, minsan, mayroong mga tutulong na salita sa iyo para ikaw ay lalong magpursige na ikaw ay mag-improve para mayroong kang maibigay sa gawain. Hallelujah! Kaya tulungan tayo natin, Panginoon. Dapat laging nasa kalooban tayo ng Panginoon. Kapatid, dapat hindi ka mawala sa focus. Ano man ang iyong plano, iniwan kami sa Taipei, hindi kami nawala sa focus, kapatid. Hallelujah! Kung saan, hindi ako nagsabi na kapag pandemic, ayaw ko na rin. Kapatid ko sa ating Panginoon, no. Kapatid, no. Dahil merong magandang destiny, yung mga buhay, kapatid, na inahanda ng Panginoon. Hallelujah! Mahaba na ba ako, kapatid? Malapit na ako matapos, kapatid ko sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Hallelujah! Nakapin natin ang kalooban ng Panginoon. Pangalawa, God teach us in His way, kapatid. Dahil po ang Panginoon, tinuturuan niya tayo sa ating mga daan. Kapatid, para sakto tayo doon, kapatid, may tumpak sa atin ang magandang destiny na inahanda ng Diyos sa ating mga buhay. Ay, kapatid, sa mga profesional, kapatid, lalo na sa mga teacher, hallelujah, may pinag-aralan. Kung mga engineer kayo man, kapatid, di ko kayo kilala. Nais ko kayong i-challenge, kapatid, ang Taiwan ay napakalawak, kapatid ko sa ating Panginoon. Maraming aanin, kakaunti ang manggagawa, kapatid. Dahil maraming mga Kristiyano, kontento na sa kanilang kalagayan, kapatid ko sa ating Panginoon. Pero kung hindi ka kontento ngayong gabi, ang nais kong sabihin sa iyo, magpasya ka ngayong gabi. Tulungan mo ang iyong paglilingkod, kapatid. Hallelujah.
Ang saan, mga kapatid, i-guide ka ng salita ng Panginoon. Pangatlo, guided by God's Word. Awit 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mapay ko sa ating Panginoon. At number 4, at lastly, the Lord's purpose prevail. Kapatid, ang destiny ng Diyos, ang plano, ang layunin ng Panginoon ay nakahayag sa ating mga buhay. Kung saan, mapatid ko sa ating Panginoon, basta tumuloy ka lang. Tumuloy ka lang kahit anong sitwasyon, pangyayari kahit anong mga challenges na dumating sa iyong buhay, tuloy ka lang. Yung magandang destiny, para sa iyo yan, kapatid ko sa ating Panginoon. Para sa iyo bilang mga mananampalataya. Hallelujah. Amen? So meron na si pastor na 8 daughter church. Hallelujah. And ako'y naniniwala, hindi pa ito, kapatid, at meron pang mas higit na gagawin ng Panginoon. Amen. Marami pang mga bayan ang bubuksan. Amen po ba? Dahil marami pang mga mag-asawa, kapatid, mga binata at kababaihan na magpapasya, kapatid ko sa ating Panginoon, para sila ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. Basta huwag ka lang makontento. Amen? Kasi kung makukontento ka, papatayin mo, kapatid, ang mga hinahanda ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. At tulungan mo ang iyong pagpapasya. Amen? Sa altar call, mapatid, this is the right place, mapatid, para magpasya tayo sa ating Panginoon. Yung natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata. Meron po ba tayong first timer narito? First timer, ngayon lang kayo nakapunta. Kapatid, nais kong makita ang inyong kamay. Ngayon lang kayo nakadalo, meron po ba? Kapatid? Okay, kung lahat na po tayo ay mananampalataya na, kapatid ko sa ating pong Panginoon, hallelujah, kung saan, mapatid, ang Panginoon natin, naghahanap siya, mapatid, na mga tao, mapatid, na higit pa ang kayang gawin ng Diyos sa kanilang buhay. Mga lalaki at babae na hindi pa kontento sa ginagawa ng Diyos. Na Lord, sige pa Lord, meron ka pang gagawin, meron kang palawagan pa, meron pa akong mga tutugunin na mga hamon sa aking paglilingkod. Bubuksan ko ang altar na ito, kapatid ko sa ating Panginoon. Kung wala tayong baguhan, ako'y magpapatanggap online, ngunit kayo po ay lalapit, mag-altar call tayo. Lahat po tayo, kapatid, makakatayong lahat at tayo mag-altar call, kapatid. Hallelujah. Kaibigan na nasa online, sabihin mo yung ganitong panalangin. Panginoong Hesus, salamat sa katapatan mo sa buhay ko. Lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ang kapatawaran sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Sulat mo ang aking pangalan. Aklat ng buhay, pang sa muli mong pagbabalik. Nakasama kita sa iyong kanya. Salamat po sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, tulungan mo nasa online, pagpalain mo ang kanyang buhay. Salamat, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Glorify. Glorify thy name. Hallelujah, God. Yes, God. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Lord, Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Panginoon, ang mga kababaihang ito, Panginoon, ang magandang destiny na inahanda mo sa kanilang buhay. Lord, iyong ipagkaloob, Panginoon, hallelujah. Oh God, ang aking mga kapwa manggagawa, tulungan mo sila, Panginoon, ang karunungan, ipagkaloob mo sa kanilang mga buhay. Lord God, pagpapala mo, Panginoon, marami ka pang ibangon, Panginoon, ang mga potensyal, ang mga mananampalataya. Hallelujah, God, hallelujah. Oh, riyala baba baba mayen lebisik yala baba man lebiyano. Robo bobo shalala baba baba. Hallelujah, Holy Spirit God. Holy Spirit God. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus Christ. Tulungan mo, Panginoon, ang church na ito. Ang magandang destiny na inahanda mo, Panginoon, O God. Marami ka pang ibangon ng mga iglesia, Panginoon. Hallelujah. Lord, umaasa ako sa iyong gagawin. Tulungan mo, Panginoon, ang salitang ito, Panginoon. Hallelujah. Na lalo kaming magpursige, lalong gumawa, Panginoon, O God. Ano mang aming narating, meron pang higit na inahanda ka pa, Panginoon, sa dako pa noon sa aming mga buhay. Buksan mo ang mission field, Panginoon, O God. Hallelujah. Sa iglesia ito, lalo na sa mga pastor namin, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na ma-impart, Panginoon, O God,
Every local church, oh Lord God, is a missionary church, oh Lord God. Do something, oh God, hallelujah. Hallelujah, tinanyaya ko mga manunugtog, mga patid ko sa ating Panginoon, upang awitin ang isang awitin to the ends of the earth. Hallelujah, God. Oh, tulungan ako ng mga back-up natin. Hallelujah. Glorify Thy name, O God, we worship You. Hallelujah, God. Praise You, Jesus Christ. Hallelujah, banal at makapangyarihan sa Lord, glorify Thy name. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Amen, hallelujah. Tulungan tayo ng Diyos, kapatid. To the ends of the earth. Hallelujah. Praise You, Jesus. Habang tayo nananalangin, mapatid ko sa ating Panginoon. Hallelujah, God. Glorify Thy name. Amen. Yes, God. Yes, Jesus. Laban kailan. Overtaking my heart. Hallelujah. Laban kailan. Overtaking my heart. Take me in. Mighty peace. Mighty peace again. There is no sin on You are. Pwede kayong magbabanti dito, kapatid, para makalapit yung iba. I will give the words to tell Your story. Cause I know that You called me. I know that You called me. Yes, oh God, hallelujah. I'm
namin na mayroon kayong puso, kapatid, sa misyon. Nais niyong gamitin ang inyong mga buhay. Kapatid, nais ko kayong ipanalangin, kapatid. At maging po sa mga, mayroon po mga kabataan na nais magpastor. At mga kababaihan na nais maging asawa ng mga pastor, kapatid. Nais ko kayong ipag-pray, tulungan, kapatid, upang tayo, kapatid, dahil lalong pagpalain ng Panginoon, mayroon siyang inahanda sa ating mga buhay. Amen? Huwag kang makontento, kapatid. Nandiyan ka na, kapatid, mayroon pa mas sigit na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Mayroon ka pang mga mapagtatagumpayan, mga malaking mga hamon, mga pagpapala na igagawad ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating ministry. Hallelujah, lalo na sa dako pa roon, kapatid, na inahanda niya sa atin. Hallelujah, mag-forward po kayo, mapay po sa ating Panginoon. Hallelujah, halip po kayo dito, mapatid ko sa ating Panginoon. Nais ko kayong ipanalangin, kapatid. Hallelujah. Praise God. Sige, lumapit po kayo, huwag kayong mahiya. Mga mag-asawa, mapatid, na nais niyong ipagamit ang inyong buhay. Kung ako, mapatid, ginamit ng Panginoon, ay ko sa ating Panginoon, kung ikaw ay potensyal, ikaw ay meron kong, alam mo sa iyong sarili, tinatawag ka ng Panginoon, marami ng hamon na dumating sa iyong buhay. Ay ko sa ating Panginoon, ito yung tamang pagkakataon para ikaw ay tulungan ng Diyos. Hallelujah. Isang bagay lang, kapatid. Amen? Yung mga plano natin ay ibigay natin sa Panginoon. Pagpapasya natin, kapatid, kalooban ng Diyos ang mangyari. Hakbangan mo lang, kapatid, kung may hamon sa iyong pastor mo, hakbangan mo lang. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Mayroong hinahanda ang Diyos na magandang destiny para sa atin. Sabihin niyo yung ganitong panalangin, Panginoong Isus. Marami pong salamat. Nakatapatan mo sa aking buhay. Ako'y lumalapit sa iyo. Sa mga may asawa, bilang mag-asawa. Sa mga pastor natin, sa bilang lingkod mo. Sa mga kabataan, wala pang asawa. Kapatid, sabihin nyo, bilang isang kabataan, ako'y nananalangin na gamitin mo, Panginoon, ang aking buhay sa masigit pa na meron ako ngayon. Ako'y handa, Panginoon, o ako'y yung tatawagin upang masunod ang iyong kalooban. Tulungan mo po ako at pagpalain ang aking buhay upang aking lalong magawa ang iyong kalooban. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga magpa-pastor's wife dito sa una. Mga dalaga natin, pwede na po makabalik tayo ron. Forward lang po, mga dalaga. Hingi tayo ng prayer request sa ating missionary. Kailangan mga kapatid, kailangan ng mga workers sa kaharian ng ating Panginoon. Lumapit po kayo dito. Sino pa yung mga dalaga? Dali! Hingi tayo ng prayer request sa ating po missionary. Sino pa? Sino pa? Sister Lisel, kayong dalawa. Sister, dito. Dali, maraming ano. Magpi-prayer, hingi tayo ng prayer request sa ating missionary. Pastor. Ibigit natin ang ating mata. Kapatid, gawin natin mga upang sa ating Panginoon. So kayo may panalangin. Nagilang Diyos, ang papasalamat ako Panginoon, O God, sa mga kapataang ito, Panginoon, na sila, Panginoon, ay may puso, Panginoon, O God, na maging asawa ng lingkod mo isang araw. Tulungan mo sila ang magandang destiny na inahanda mo sa kanilang buhay. Ikaw, Panginoon, O God, ang magbigay, Panginoon, Lord, ng magandang destiny sa kanilang buhay upang sila'y tulungan mo. Panginoon, umaasa kami sa iyong gagawin. Malaya kang bumilos, Panginoon, sa iyong makapangyarihang kaparaanan. Salamat sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus.
sa atin na mong